una sa lahat. Parang nakikipaglaro kay kamatayan ang grupo ng kabataang yan sa Taguig. Sa lahat ba naman ng lugar, sa bubong ng humaharurot na jeep nila napiling, magsuntukan. Ang kinahinatnan ng tagpong yan, abangan! Magandang gabi, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. 3 miyembro ng pamilya, minasaker. Sanggol, nakaligtas. 2 sakay ng motorsiklo, lapnos ang balat matapos sabuyan ng asido ng riding in tandem. News 5 Exclusive. Higit 70 Pinoy na nagtatrabaho sa scam hub, kulong sa Myanmar. Amerika at Israel, sanib puwersang binomba ang Iran. At sa Happy Weekend, silipin ang makulay at masayang Panagbenga Festival sa Baguio City. Patay ang 3 miyembro ng pamilya matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Zamboanga City. Ang tanging nakaligtas sa massacre, isang sanggol. Narito ang Frontline Report. Nakahandusay at duguan ang mag-anak na ito sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Bolong, Zamboanga City. Kinilala ang mag-asawang biktimang sina Jenny at Rodel Espinosa at ang kanilang 19 anyos na anak na si Jen Rose. Base sa inisyal na investigasyon, nasa loob ng bahay ang pamilya nang biglang pasukin at pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin mag-alas 9 kagabi. Nakaligtas naman sa krimen ang bunso nilang sanggol. Yung nakasurvive, sir, hindi natin masabi kung ilang edad nun, sir. Pero yun lang ang na-save, sir. Bali natulog yung pinatulog. Na-recover sa crime scene ang 7 basyo ng baril. Ayon sa pulisya, posibleng long firearms ang ginamit sa pamamaril. Sa ngayon, blanco pa ang mga pulis sa motibo sa massacre. Pero mayroon na silang person of interest. Patuloy ang investigasyon. Nasa pangangalaga naman ng kanilang kaanak ang nakaligtas na sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sinabuyan ng asido ang magkasintahang sakay ng motorsiklo sa Cagayan de Oro. Ang ugat ng pag-atake, personal na alitan. Narito ang Frontline Report. Umuusok pa ang jacket na yan habang nakapatong sa halaman sa Cagayan de Oro City. Suot yan ng isang driver na sinabuyan ng asido ng riding in tandem. Agad tumabi ang rider. Pati ang kanyang backride, nasabuyan din ng kemikal. Tumulong naman ang mga residenteng nasa tabing kalsada para bigyan sila ng tubig. Napahilamos sila dahil sa naramdamang hapdi. Ayon sa uploader, nasa likod siya ng mga biktima nang mapatigil din dahil sa usok mula sa asido. Lapnos ang mukha at braso ng mga biktima. Ang riding in tandem agad namang tumakas matapos ang krimen. Paglilinaw ng mga pulis, hindi ito bagong modus ng masasamang loob. Personal na alitan umano ang dahilan kung bakit sila sinabuyan ng asido. Sa backtracking ng PNP, inabangan ng mga suspect ang paglabas ng biktima na galing noon sa duty sa ospital. Lumalabas po na this is not a modus, no, sa isang krimen, but this is a personal attack of a suspect toward his victim. Before the incident, upon the interview po na isinagawa ng ating kapulisan, meron pong nakasagutan, no, itong biktima at yung suspect po natin. Tukoy na ang mga suspect at inihahanda na ang reklamo laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Natapos na ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Nanindigan ng kanyang defense team na inosente ang dating Pangulo at dapat nang pauwiin ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Angela Lagunzad Castro. Sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, tiwala sa isang bagay si Attorney Nicholas Kaufman. Mr. Duterte's speeches alone are totally insufficient to substantiate the charges against him.
Hindi raw sapat ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para idiin at litisin siya sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. If Rodrigo Duterte is to be faulted for anything, it is for his inappropriate choice of language. But he murdered no one. Binanatan din ni Kaufman ang kakulangan umano sa ebidensya na marami sa mga napaslang sa Jaguar ay mga minor de edad. I would like to remind the learned representative for the victims that he is not a mini prosecutor and to regale the pre-trial chamber with unsupported allegations that many children lost their lives is utterly inappropriate. Marinding itinanggi ni Kaufman ang pagdawit kay Duterte sa pagkamatay ng high-value target na si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Hindi raw nakita mismo ng testigo ang krimen, kundi narinig lang daw ang putok ng baril. Hindi rin daw tumutugma dito ang mga police report. Banat dyan ang prosekusyon, hindi na nakapagtataka kung may mga police report na hindi tumutugma, lalo't marami raw kasabwat si Duterte. So, when he appoints the chief of police, and part of the chief of police's job is to kill thousands of people, it's not a surprise that the police reports don't reflect that. Sinagot din ng prosekusyon ng banat sa kanila ni Kaufman kung bakit hindi nila inimbestigahan ang drug-related killings sa termino naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Attorney Julian Nichols, ang kliyente ni Kaufman na si Duterte ang may kasalanan. Well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not have jurisdiction after a certain period. Sa huli, nanindigan pa rin si Kaufman na inosente si Duterte at dapat na siyang pauwiin ng Pilipinas. There is absolutely nothing to directly link Rodrigo Duterte to the 78 deaths alleged. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace. Pero tanong ng prosekusyon, anong klaseng inosenteng tao raw ba ang proud pang magsabi sa publiko na nakapatay siya? What innocent person has ever said, assuming I committed all these murders, it was for a really good reason. It's obvious what he's talking about. He's talking about the murders. He wants to be remembered for them. Decades of murdering his own people. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Kumpiyansa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga inilatag nilang argumento sa pagdinig ng ICC. Pero banat ng kampo ng mga biktima kung talagang malakas ang depensa, bakit daw kailangan itong magpaawa? Nagbabalik si News 5 anchor Angela Lagunsad Castro. We made clear in our presentation. Mula sa pagtatapos kahapon ng confirmation of charges hearing, may 60 araw ang mga hukom para suriin ang mga ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 3 ang posible nilang maging desisyon. Una, kumpirmahin ang kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte at iakyat ito sa paglilitis. Kung sakali, mananatiling nakakulong ang dating Pangulo. Pangalawa, pwedeng ipagpaliban ang paglilitis at atasan ng prosekusyon na magpasa ng dagdag na ebidensya o kaya naman ay amyendahan ang kaso laban kay Duterte. At pangatlo, pwedeng ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Hindi nauusad ang paglilitis kaya posible na ring palayain ang dating Pangulo sa pagkakakulong sa International Criminal Court. Bagay na dapat daw mangyari ayon sa lead defense team ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Lalo't hindi raw dapat gamitin sa kaso laban kay Duterte ang mga sinabi niya sa war on drugs. Muli ring sinisi ni Kaufman ang media matapos ang hearing. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day? Why does the media always criticize my clan? Full stop, end of story. Tiwala rin ng dating Chief Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na binasag ni Kaufman ang mga binato sa kanila ng prosekusyon. As I've already said, he has rebutted all the allegations of the prosecution. And in fact, bagsak na nga. Giit naman ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III, lugi sa ebidensya ang prosekusyon. The presentation of the prosecution are mere allegation without any supporting evidence. Yun ang importante. Ang dali magsabi, pinatay mo siya. Pero anong proof mo? Pero
Kung si Attorney Nery Colmenares naman ang tatanungin, malakas daw ang argumento ng prosekusyon na si Duterte pa rin ang pasimuno sa patayan sa kanyang Jaguar. The fact that he resorted, para sa akin, to blaming the rogue cops just to save his client shows na hirap siyang i-shatter talaga yung ebidensya ng prosecution na in the end, pinagkanulo niya na ang mga pulis Parang may na paglalaglag. nilaglag talaga ni President Duterte ang Banat pa ni Colmenares, tila nagpapaawa na lang daw ang kampo ni Duterte dahil sa emotional closing statement ni Kaufman na matanda na raw ang dating Pangulo at dapat na siyang palayain. the moment na nag-a-appeal ka na lang sa emotion at hindi sa awa, may problema ka ng malaki. If you are weak on the evidence and the law, you focus on emotions. Giit naman ang grupong Duterte panagutin. Dapat nang matuloy ang paglilitis lalo't matagal na anilang dinedma sa Pilipinas ang mga kaso ng mga biktima ng madugong war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Kulong sa Myanmar ang higit 70 Pilipinong nagtatrabaho sa scum hub doon. Bukod sa iligal na pumasok sa bansa, overstaying na rin sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid, exclusive. December 11, 2025, Maywadi, Myanmar. Siksikan at walang labasan ang 78 Pilipino sa silid na ito. Kakasagip lang sa kanila sa pinagtrabahuhang scam hub. Pinalong kami dito sa loob. January 7, 2026, Paan, Myanmar. Isinakay ang mga Pinoy sa truck. Walang ihian, maging pag-inom ng tubig, pahirapan. Pagbaba ng sasakyan, buong akala ng mga Pinoy ita-turn over na sila sa mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Pero lahat sila, diretso sa Paan Prison. Sana po ay matulungan niyo po kami dahil mahirap po ang pinagdadaanan namin dito. Araw-araw po ay nangangamba po kami para sa aming buhay. Depressed na ako dito, kulang sa tulog, walang gana kumain. Sa isang mensahe mula sa Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance, kinumpirma nila na nasa kulungan nga ang 78 Pinoy. Isang taon umanong ikukulong ang mga Pinoy dahil hindi agad sila na-repatriate o napauwi ng Pilipinas. Kabilang na rin sa asunto ang illegal entry at overstaying sa Myanmar. Sabi pa ng grupo, hindi pa rin daw nakakakuha ng permit ang Philippine Embassy officials para makapagsagawa ng physical welfare check sa mga Pinoy. Wala pa naman tugon ang Philippine Embassy sa Myanmar tungkol sa mga pahayag na yan. Ikinababahala naman ng isa pang grupo, kumakalat na sa Southeast Asia ang mga scam hub. May mga Pinoy na rin ang nasa scam hub sa Cambodia, Indonesia at Malaysia. Many thousands are from the Chinese organized crime groups and have been directly involved in developing the scams, building out the technology needed to perpetrate them, and in laundering the proceeds. Many more are willingly engaged in the criminal activity and have become hardened scammers. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, higit 800 Filipino sa Maywadi, Myanmar ang napauwi ng bansa simula noong 2025. Habang lampas 400 Pinoy na scam hub workers din mula Cambodia ang napabalik ng bansa simula noong nakaraang taon. Paulit-ulit namang pinaalala ng DMW na huwag kumagat sa mga job offer na hindi dumaan sa kanilang ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Reniel Pawid, News 5. Ulat panahon tayo mga kapatid, asahan na maaliwalas na weekend sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado na maalinsangang easterly winds ang halos buong Pilipinas. Sa Batanes at Babuyan Islands lang tumatama ang malamig na hanging amihan. Sa forecast ng Metra Weather, magiging maaraw o maulap bukas sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, makulimlim at mas malamig naman sa bandang Hilaga. Maaliwalas din ang panahon bukas sa Kabisayaan, pero may tsansang umulan sa ilang lugar sa Eastern Visayas. Maulap at makulimlim naman sa malaking parte ng Mindanao, pero posible ring umulan sa hapon sa Soc Sargent, Bangsamoro at Davao Regions. Susunod, hazing ng isang gang sa pool sa video. Mahigit 100 pamilya na sunugan sa Parañaque. At mga residente, pinulabog ng nakawalang sawa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.
Bago ang Fire Prevention Month, kabi-kabilang sunog ang naitala. Tulad ng sa Parañaque, kung saan mahigit 100 pamilya ang nasunugan. Narito ang report. Nilapon ng apoy ang mga bahay na yan sa Barangay San Antonio sa Parañaque City. Mabilis ang pagkalat ng apoy dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga nasunog na bahay. Inabot ng halos 5 oras ang pag-apula sa sunog. 6 na pong bahay ang naabo. 120 pamilya naman ang apektado. Binulabog din ng sunog ang mga residente sa Barangay Jesus de la Peña sa Marikina City. Napula ang apoy pagkaraan ng 30 minuto. 2 malaking bahay ang nadamay. 9 na pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Sa probinsya naman, natupok din ang ilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tumagal ng 1 oras ang sunog. Inaalam pa ang bilang ng mga bahay na nadamay. Halos wala nang natira sa barracks ng isang construction company sa Iloilo City matapos itong masunog. Inabot ng higit 1 oras ang pag-apula sa apoy. Umabot sa 390,000 pesos ang halaga ng pinsala. Sa Bacolod City, umakyat sa bubong ang ilang bumbero para maapula ang sunog sa isang residential area. Gawa sa halong light materials at konkreto ang mga bahay. Nagtagal ng higit 1 oras ang sunog. Halos 100 pamilya naman ang nawala ng tirahan. Wala namang nasaktan sa magkakahiwalay na sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nabulaga ang mga residente sa Hangonoy, Bulacan dahil sa isang sawa na nakapulupot sa gate ng isang bahay. May haba ito na 12 talampakan at may timbang na 30 kilos. Ayon sa pamunuan ng barangay, kumain daw ng 5 manok ang ahas. Nagtulungan ang mga tauhan ng barangay para mahuli ang sawa. Dinala ito sa lokal na pamahalaan na siya namang naghatid sa DENR. Muling nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa kuha ng PHIVOX kagabi, makikita ang pagliwanag ng crater ng bulkan. May mga naitala ring pagyanig. Mahigit 50 araw nang nag-aalboroto ang Bulkang Mayon. Nakataas pa rin ang Alert Level 3. Bawal pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Susunod, Iran, pinagtulungang bombahin ng Amerika at Israel. Grupo ng mga kabataan nagsuntukan sa ibabaw ng umaandar na jeep. At mga eksena sa likod ng reunion concert ng Sex Bomb tampok sa isang docu-series. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Tutultukan ng BOC at PIDEA ang pagpupuslit ng droga sa mga airport at pantalan. Karamihan sa mga nahuhuli ng mga otoridad ay mga dayuhan na nagtatangkang pumasok sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Naharang sa NAIA Terminal 3 ang isang Australian national na galing South Africa, bit-bit ang isang backpack noong February 19. Laman pala nito ang 4 na kilong pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 27 million pesos. Nabisto rin ang parehong siste na ginawa ng isang South African national noong February 15 kung saan itinago rin sa backpack ang nasa 6 na kilong shabu na may street value na 40.8 million pesos. Ang mga ganitong pagpupuslit ng illegal na droga sa mga paliparan at pantalan ang nais matuldukan sa pagpirma ng Memorandum of Agreement ng Bureau of Customs at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. So with this MOA, magiging mas maganda yung sistema doon pa lang sa processing ng mga baggages, mga suspicious baggages up to the confiscation or seizure. Yung participation ng PIDEA when it comes to airport and seaport interdiction operations ay malilegitimize. Dati raw kasi, kinakailangan pa ng maraming proseso sa tuwing may nahaharang ng mga individual o container na nais magpasok ng illegal na droga sa bansa. Pinakamarami pa rin nagpupuslit ng droga ang mula sa Amerika, Europa at ilang bansa sa Southeast Asia. Pero paniniwala ng PIDEA, maabawasan na ito lalo't nabuwag sa Myanmar ang 3 malalaking shabu laboratories na nagsusupply ng droga pati sa Pilipinas. Bukod sa illegal na droga, tinututukan din ngayon ng Bureau of Customs ang issue ng korupsyon. Yan ay sa pamamagitan ng pagiging fully digital ng lahat ng transaksyon sa ahensya.
Kasi kapag ang nagko-compute niyan, tao lang, alam niyo yung tukso, laging nandyan yan. So kailangan ilagay natin sistema na magde-determine ay yung tamang libro, tamang dokumento, itong babayaran at zero intervention na. Oras na mangyari ito, makakasabay daw ang Pilipinas sa pagiging digital na rin ng ibang bansa pagdating sa customs management. Mas mabilis yung pasok, tama pinagbabayaran, natutuwa ang mga negosyante, uunlad yung ekonomiya, maraming magkakahanap buhay, maraming magkakaroon ng pakinabang dun sa magandang ekonomiya. Nakatakdang masimula ng full digitalization sa Bureau of Customs sa unang bahagi ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Niyanig ng sunod-sunod na pagsabog ang Tehran, Iran dahil yan sa sanib-pwersang pag-atake ng Amerika at Israel. Narito ang Frontline Report. Dinulagan ng pagsabog kasunod ng makapal na usok ang Tehran pasado alas 8 ng umaga local time kanina. Ayon sa ulat ng Iranian media, sunod-sunod na pagsabog ang narinig sa capital city ng Iran. Sa pahayag ni Israeli Defense Minister Katz, preemptive attack ito laban sa Iran para umano alisin ang mga banta nito. Dati nang nagbabala ang Israel at Amerika na maglulunsad ng pag-atake kapag itinuloy ng Iran ang nuclear at missile program nito. Kinumpirma ni US President Donald Trump ang pag-atake. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. Hunyo nung nakaraang taon nang magkaroon ng 12 araw na air war ang Iran at Israel. Kinampihan ng Amerika ang anti-nuclear campaign ng Israel. Pero gumanti ang Iran at binumba ang US Al Udeid base sa Qatar. Wala pang pahayag ang Iran kaugnay ng sanib-pwersang pag-atake ng US at Israel, pero si President Trump muling nagbabala. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang yan, naglabas na ng safety advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Israel. Ayon sa Israel Defense Force o IDF Homefront Command, isinailalim na sa essential activity status ang buong Israel. Ibig sabihin, kanselado na ang pasok sa lahat ng paaralan, bawal ang anumang pagtitipon, wala na rin pasok sa trabaho maliban sa essential services. Paalala ng Embahada sa lahat ng Pilipino sa Israel, manatili sa loob ng bahay at maging handang pumasok sa mamada o shelter kung may urgent alert. Samantala, ayon sa DFA, lubos na nag-aalala si Pangulong Bongbong Marcos sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Panawagan nito, mag-usap ang lahat ng mga bansa para maresolba ang sigalot. Open sa pagbabalik showbiz ang full-time mommy at wifey na si Pauline Luna Soto. Ang mga anak naman niyang si Natalia at baby Mochi tila nag-e-enjoy sa pagiging Dabarkads babies. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. Talagang feel at home ang mga anak na bossing Vic Soto at Pauline Luna Soto na si Natalia at Mochi tuwing nasa Itbulaga. Kwento ni Pauline sa News 5, si Mochi nga raw ang nagre-request na bumisita sa noontime show. More than once a week ang nire-request niya, Mami, go ga, ganyan pa yan ga. His favorite niya si Riza at si Wally. That is really their second home. And I am happy that they feel at home. Very close to home na talaga ang Dabarkads dahil kasama ang tropa ng Itbulaga sa recent renewal of vows na Bossing at Pauline para sa kanilang 10th wedding anniversary. Si Pauline, thankful to have a husband gaya ni Bossing. It's just so nice and comforting to know and to feel that we are one unit. And I think sa mga pinagdaanan namin na parang nalampasan namin yon na we fight
together. We don't fight each other. And that's something I truly appreciate. Sa ngayon, busy muna sa pagiging full-time mommy at wifey si Pauline. May plano pa kayang magbalik showbiz si Poleng? Pero kung meron namang mga projects na hindi nga naman ganun ka-time consuming, we are very open to it naman. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. May bago na namang aabangan ng mga pinalaki ng sex bomb, ang Get Out docu-series. Makikita rito ang behind the scenes ng successful reunion concert ng grupo at puno raw ito ng kwento, pawis at luha. At dahil sa mainit na suporta ng fans, ikinasa na ang round 6 ng concert at mukhang may pa-world tour pa ang kwento sa likod ng paglaban at hindi pagbawi ng sex bomb girls. Abangan! Susunod, mga kabataan nagsuntukan sa ibabaw ng umaandar na jeep. At taong pumana sa kawawang aso, tinutugis. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Australia sa FIBA Asia Cup 2027 Asian Qualifiers. Magtutuo sila sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City bukas alas 7:30 ng gabi. Target ng Gilas na makabawi matapos talunin ng New Zealand nitong Webes sa final score na 69-66. Goal din ang Gilas na mapabilang sa tatlong teams na lulusot sa second round ng qualifiers. Mapapanood ang labanan sa live stream sa Pilipinas Live app at sa delayed telecast sa One Sports. Ito naman para sa mga ARMY all over the world, may chance na kayong mapanood ng live sa mga sinihan ang Arirang Tour ng BTS. May pa-live viewing kasi ang Bangtan Boys sa kanilang concert sa Goyang, South Korea sa April 11 at Tokyo, Japan on April 18. Live na mapapanood yan sa ilang SM and Ayala Cinemas sa Metro Manila. O diba, real na real ang concert feels kahit nandito ka lang. At para ma-excite pa kayo lalo, naglabas na rin ng trailer para dyan ang BTS. Sa March 13 and 14, 2027 naman ang mismong concert ng BTS dito sa bansa. Susunod sa Happy Weekend, silipin ang masayang pagdiriwang ng Panagbanga Festival sa Baguio City. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, malapit na ho ang summer pero parang ngayon pa lang nararamdaman na natin. Pero ikaw partner, matanong kita bilang summer ang pinag-uusapan, naiisip mo bang bumalik ng Baguio? Lamigin kasi ako pero siguro kasi isang araw lang ako doon. Sulitin mo, Parang bumalik hindi ka. considered yun pag isang araw lang, Saka di ba? marami pang pagkain, lugar Oo na nga pwedeng puntahan sa Baguio. Wala, nagkabayo-kabayo lang. Meron din sa Tagaytay na ba na Yun nga Baguio? Pero sige, balik ka sa Baguio. Pero ito bago pa man ng summer, makisaya muna tayo sa Panagbanga Festival. Live mula sa Baguio City. Nasa frontline ng balita yan, si Laila Chicadora. Laila, naki-street dance ka na rin ba dyan? Ay nako, Jazz at Nikki, talaga naman na puno ng sayawan at tugtugan ang ika-30 anibersaryo ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City! Medyo chilly weather tayo ngayong gabi ha. Siguro mga nasa 19 degrees ngayon. At syempre highlight nga ng Panagbanga ngayong araw ay ang drum and lyre at street dance competition. Buhay na buhay talaga ang Cordilleran culture sa ipinamalas na street dance at drum and lyre competition ng Panagbanga Flower Festival dito sa Baguio City.
Kanya-kanyang pasabog ang mga kalahok na estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan ng Baguio. Nagkaroon din ng thematic presentation bilang pagpupugay sa katatagan at tagumpay ng lungsod mula sa lindol noong 1990s hanggang sa pagkakahirang sa kanila ng UNESCO bilang Creative City. Blooming without boundaries. So, yan yung ating theme because we see that after 30 years, no one can stop Panagbanga. So, we will continue to bloom and then we will continue to think out of the box to come up with more exciting presentations. Bukod sa street dance, meron ding open category ang mga festival dances ng iba't ibang lugar gaya ng Ilocos Sur, La Union at Isabela. Kahit naman mabilad sa araw, ayos lang ang mga senior citizen na ito na galing pa ng Bulacan. Na-i-flex din daw kasi nila ang kanilang panglamig getup habang nanonood ng parada. Meron sombrero, ma'am. May sombrero. May sweater pa. Apo, ayan, meron pa scarf. Dito naman pinili ni Georgia na i-celebrate ang kanyang 78th birthday. Hakot din niya ang mga kapatid, kaya parang family reunion na din daw nila. Para maipasyal ko naman ang aking pamilya, mga kapatid, tsaka mga apo. Kasama rin ni Georgia ang Amerikanong asawa ng kanyang kapatid na first time na na-experience ang Panagbanga Festival. Everybody having a good time. That's what this is all about. Chess, Nikki, bukas inaasahan naman na marami pa ring magpupunta dito sa Baguio City dahil nga ang inaabangan naman ay syempre yung 30 nagagandahang mga floral floats. Naku, paparada yan ha, sa kahabaan ng Session Road, pababa dito, papunta sa Melvin Jones Grandstand. Dito sila paparada yung 30 na floral floats at pwede na kayong umaura-aura for the content. Mag-picture-picture na kayo hanggang gabi ang mga floral floats dito. Samantala ngayong gabi dito sa Melvin Jones Grandstand, may palibreng concert pa. Nako, para sa mga pinalaki ng sex bomb at naandito na kayo sa Baguio City, tara, makinood na tayo. At syempre, pati ang Bloomfields na sikat ngayon dahil nga sa nag-viral na dance step na dance challenge ng Ale ay magpa-perform din. So ano ba, Jess, Nikki, dito na lang kaya kayo mag-anchor. Balik sa inyo sa studio. Laila, siguraduhin mo ilaban mo kami sa sayawan dyan mamaya. Ha? Hindi ka para bumawi. Kung alam ko lang na may pa-concert dyan, hindi na ako pumasok. Pero abangan natin bukas kasi panigurado mas blooming pa si Laila kaysa sa mga bulaklak na makikita natin sa float. Sabayan mo yung float, ha? Oo, maraming salamat, Laila Chicadora. Oh, ayan o, may reason na para bumalik ng Baguio. Kaya nga, wait, ikaw, nakailang Panagbanga ka na ba? Alam mo, hindi ba ako nakakapagpanabangan? Nakakailang Baguio na ako pero hindi pa ako nakakayat during the festival at baka dapat next year subukan natin. Hindi na ba tayo makakahabol ngayon? May trabaho eh. Weekend eh. Yun Weekend, talaga. kailangan. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan. Sa Frontline, Pilipinas Weekend.